Ang bagong digmaan sa pagitan ng Cambodia at Thailand, bakit ito sumiklab, at paano ginamit ng bawat bansa ang kani-kanilang mga advantage o lakas sa labanan? At ano ang matutunan ng Pilipinas sa digmaang ito? Ito ang ating tatalakayin ngayon, kaya umupo ng maayos at magkape. Ang kasalukuyang labanan ay isang escalation ng matagal ng border dispute sa pagitan ng Thailand at Cambodia, lalo na sa mga lugar malapit sa disputed border, kung saan hindi ganap na napagkasunduan ang eksaktong linya ng hangganan. Meron kasing mga hindi pa nare-resolbang claim sa lupa at mga historical sites, kabilang ang mga lugar malapit sa mga templo na parehong inaangkin ng dalawang bansa. Ngunit ang pinakamitsa ng bagong giyera ay ang sinasabing paglabag sa napagkasunduan nilang ceasefire noong Hulyo at isang peace accord noong Oktubre. Muling sumiklab ang labanan nitong Disyembre, matapos umano magkaroon ng insidente ng pagpaputok, shelling, at bintang sa paggamit ng landmine. At syempre, di mawawala ang politika, bilang isa sa mga sanhi ng mga nangyayaring giyera sa mundo. Sinasabing may politika sa loob ng Thailand, sinasabing ang pag-uusbong ng tensyon ay tumulong kay Prime Minister Anutin Charnvirakul, na e-frame umano ang kanyang sarili bilang wartime leader, habang nagdudulot ng political leverage sa loob ng bansa. Ang parehong bansa ay nagpapalaganap ng mga narrative kung sino ang nagsimulang umatake, na lalong nagpapalakas ng tensyon at nagpapahirap sa negosasyon. Pero militarily, paano nga ba ginamit ng Thailand at Cambodia ang kani-kanilang sariling advantage sa labanan? Ang Thailand ay may mas malaking puwersa militar kaysa Cambodia, at may advanced na armas, kabilang ang mga fighter jets, at aerial defense systems, mga armament na ang iba ay mula sa Israel. Sa pinakahuling labanan na ito, ay napatunayang mas matindi ang pinsala na naidulot, kaysa sa labanan nila noong Hulyo, kung saan parehong ini-exploit ng kanilang mga militar, ang kani-kanilang mga advantage laban sa isa't isa. Ang Thailand, na higit na may mas powerful na air force, ay ginamit ang superiority na ito, upang wasakin ang mga military posisyon ng Cambodia. Ang mga fighter jets ng Thailand, ay pinupuntirya hindi lamang ang mga Cambodian soldiers sa front lines, kundi pati na rin ang mga command and control site ng Cambodian Armed Forces. Parehong ginamit ng Thailand, ang kanilang mga F-16 Fighting Falcons, at mga JAS-39 Gripens, kaya naman agad na nakuha ng Thailand, ang halos total air dominance sa disputed area, na nagbibigay daan sa kanilang mga ground forces, na mabilis na nakakapag-advance, laban sa mga posisyon ng Cambodian forces. Sa ground, ang mga armored forces ng Thailand, ay mayroon ding higit na advantage, laban sa mga armored forces ng Cambodia. Ang mga Thai armored unit, ay nakakakilos ng halos walang resistance mula sa Cambodia Armored Battalion. Ang Cambodian Army, na patuloy na umaasa lamang sa mga sobrang lumang mga Soviet-era armored tanks, ay walang nagagawa sa mas advanced at sophisticated battle tanks ng Thailand. Ang Cambodia, sa kabila ng kawalan ng aerial combat capability, ay minamaximize naman nila ang paggamit ng mga rockets. Nag-employ sila ng shoot and scoot upang maiwasan ang mga airstrike ng Thailand. Ang Cambodia ay panay pakawala ng mga rocket barrage laban sa mga frontline formation ng Thailand, na nagdulot din ng malaking pressure sa mga nag-a-advance na mga sundalo ng Thailand Army. Ginamit ng Thailand ang airstrikes at artillery strikes laban sa mga posisyon ng Cambodia upang sirain ang mga depensa nito at pigilan ang pag-atake. Aktibo ring tina-target ng Thailand ang international opinion at gumagawa ng organized messaging upang ipakita sa mundo na sila ay depensa lang at ang Cambodia raw ang unang nagmula. Bagamat mas mahina, paano ginamit ng Cambodia ang sariling advantage? Paggamit ng topographic defense, ang Cambodia ay nagtatag ng mga defensive position sa mga mabundok at gubat na lugar sa border, na matinding nagpapahirap sa Thailand na maka-advance ng posisyon. Gumagamit ang Cambodian forces ng mga rocket at artillery laban sa Thai positions, na nagpapabagal at nagpapahirap sa pag-usad ng Thai offensive. Dahil militarily ay mas mahina, ang Cambodia ay nag-aapela din sa ASEAN at ibang bansa para sa suporta, at pinipilit ipakita na sila ay depensa lamang laban sa pinagsamang banta ng Thailand.
Ano ang epekto ng digmaan ngayon? Mahigit kalahating milyon ang lumikas mula sa kanilang mga tahanan dahil sa bakbakan sa border. Maraming sundalo at sibilyan ang nasawi o nasaktan dahil sa patuloy na labanan. Mga border trade at turismo ay bumaba, na may malaking epekto sa ekonomiya ng parehong bansa. Ito realidad, na sa gyera, parehong talo ang dalawang bansa. May malawakang tawag para sa ceasefire at pag-uusap, kasama ang posibleng intervention mula sa mga third party tulad ng Amerika at ASEAN mediator. Masasabi ba natin, na hindi porket mas malakas ang military ng isang bansa, ay hindi ito garantiya, na mananalo na ito sa labanan? Hindi garantiya ang malakas na military power, na siguradong mananalo sa labanan. Maraming digmaan sa kasaysayan, ang nagpapakita, na kahit ang bansang may mas modernong kagamitan, mas maraming sundalo, at mas malaking budget, ay hindi laging nagwawagi. Ang terrain o lugar ng labanan. Kahit gaano kalakas ang isang hukbo, kapag ang kalaban ay may advantage sa lupa, bundok, gubat, makikitid na daan, natural na depensa, ang laban ay pumapantay. Sa kasalukuyang Thailand-Cambodia conflict, mas sanay ang Cambodian forces sa mga depensibong posisyon, sa border na puno ng gubat at burol. Ang bansang mas mahusay sa estratehiya, ay kadalasan mas epektibo kaysa sa simpleng lakas militar. Kahit maliit na puwersa, ay maaaring manalo, kung marunong gumamit ng ambush, mag-hit and run, pumili ng tamang oras ng pag-atake, gumamit ng deception at misinformation. Kahit malakas ang armas, kung mababa ang moral ng sundalo, magulo ang pamahalaan, o hindi solid ang suporta ng publiko, mahina ang performance sa digmaan. Samantala, ang bansang lumalaban para sa sariling teritoryo at buhay, kadalasan ay may mas mataas na fighting spirit. Ang Ukraine ang isang halimbawa rito. Minsan ang bansang mas mahina ang militar, ay nagiging mas malakas dahil sa dayuhang armas, intelligence support, sanctions sa kalaban, diplomatic pressure. Ang bansang mas mayaman at mas malakas ay maaaring matalo sa long term, dahil hindi nila kayang i-sustain ang gastos o casualties. Ang maliit na bansa naman, ay maaaring gumamit ng guerrilla tactics, prolonged defense, attrition strategy, para mapagod ang mas malaking kalaban. Ang bansang napipilitang lumaban, ay madalas mas epektibo kaysa sa bansang hindi naman todo committed. Hindi laging technical capability ang basehan, kundi determination. Ang gyera sa Ukraine, Afghanistan, at Vietnam, ay mga halimbawa, na porket mahina ay matatalo na. Ang malakas na military power, ay malaking advantage, pero hindi ito garantiya ng panalo. Ang digmaan ay kombinasyon, ng terrain, strategy, logistics, political will, at international factors. Kaya may mga pagkakataong ang underdog ay nakakatabla, o minsan ay nananalo pa.